blessed evening, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Nagbabalik na naman yung liquid na si Len para sa ating daily na pag-aaral ng ating devotion. Kamusta po ang lahat? I do hope and pray that always na tayo ay doing well and okay for each and every day of us. And today is Friday. Sabihin iba, thank God it's Friday. And dahil bakasyon na ng ating mga alaga dito, so medyo haya-hay ng konti tayo at kung mapapansin niyo po ay madalas tayong nakakapag-devotion kapag gabi. Kaya thanks God for the privilege na tayo ay makapagbulay-bulay ng kanyang mga salita. Pero bago po ang lahat, wag po natin kakalimutan ang opening prayer sa ating gagawing devotion nang sa gayon ay laging may gabay o guidance ng Panginoon ng ating gagawing pag-aaral. So, let us pray. Ang naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin una at higit, Panginoon. Salamat sa buhay, kalakasan at hininga na patuloy niyo ipinagkakaloob sa amin sa bawat araw. Salamat din po sa protection, provision, godly wisdom, promotion, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, ang mga answered prayer, Panginoon, na aming nararanasan, Panginoon. Ito man ay expected or unexpected, Panginoon. Ngayon din sa lahat ng mga challenges, trials, testing, problems, Panginoon, na aming napapagtagumpayan dahil lagi namin kayong kasama, Panginoon. Naway lagi namin huwag makakalimutan, Panginoon, na kayo ang Diyos na kasama namin sa bawat yugto ng aming buhay, Panginoon. At ngayon, dadako po kaming muli sa pagbubulay-bulay o mumuni-muni na inyong mga salita, Panginoon, as a quiet time or devotion time, Panginoon. At dalangin namin na ang inyong godly wisdom, Panginoon, ang siyang ipagkaloob sa amin upang maipaliwanag ito ng may kaayusan, Panginoon. At ito ay magkaroon ng rema sa puso, isip at espiritu ng bawat makakapakinig, Panginoon, dahil tunay nga na instrumento lamang ninyo inyong mga lingkod bilang tagapagpahayag at tagasunod ng inyong Great Commission, Panginoon, to go therefore and make disciple of all nations, Panginoon. At tanging kayo ang mataas, Panginoon. Let your light shine upon us, Panginoon. And may we grow more into Christ-likeness, Panginoon. Na siyang dahilan kung bakit kami ay mayroong good news, ebanghelyo, or gospel na maaaring ibahagi sa iba dahil sa pag-aalay ng Panginoon Jesus ng kanyang buhay sa katubusan ng kasalanan naming lahat, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Panginoong Jesus, dahil sa inyong tinapos na gawa na hindi namin kayang gawin at kayo lang ang karapat-dapat na makagawa nito, Panginoon. Ngayon din po, Panginoon, dinadalangin din po namin ang at nagpapasalamat kami sa banal na Espiritu o Holy Spirit, Panginoon, na siyang lumulukob sa amin upang ang aming maiisip, gagawin at magiging pakitungo sa aming kapwa, Panginoon, ay tanging kalugod-lugod lamang po sa inyo, Panginoon. Kayo ang may kakayahang makapag-transform ng bawat isa, Panginoon. Hayaan niyo lamang po na kami ay mapunta sa pinakamababang level, Panginoon, at kayo ang mataas at ma-lift up sa aming ginagawang devotion na ito, Panginoon. At kayo ang kikilos, Panginoon, upang lahat ng maaabot nito, Panginoon, ay mapagpala din po. Muli, we honor and glorify you, and we love you, Lord. This is prayer in Jesus Christ. Amen. Ayan. So, dumako po tayo sa Lucas 24:16. Ito po ang sinasabi. Ngunit siya'y hindi nila nakilala na para bang natatakpan ang kanilang mga mata. Message, sinasabi na parang hindi daw nakikilala ng mga alagad ang Panginoon na parang may takip ang mga mata ng mga ito. Application, sinadya marahil ng Diyos Ama na hindi agad makilala ng mga alagad ang Panginoong Yesus dahil may tamang panahon at pagkakataon bago ito mabunyag. Kagaya sa unang papapakita ng plano ng Diyos na pagtubo sa kasalanan ng mga ninuno nating sina Eva at Adan nang sila ay magkasala. Ang pagdanak ng dugo ng hayop na kailangang mamatay upang madamitan ang kahubaran ng tao dahil pinasok ng kasalanan. At nabunyaglag ito pagkalipas ng mahabang panahon nang pumarito ang Panginoong Yesus para tubusin tayo sa pagkamatay at pagdanak ng dugo niya sa krus. So, puri ng pagkabasa na mabuting balita ng ating Panginoon. So, yun na nga, di ba? Nasabi na natin doon sa unang talata na hindi nga nila napansin nung dalawang alagad na yun. Nakasabay na pala nila ang Panginoong Yesus sa kanilang paglalakad, di ba? Yun nga, God has a great plan na kung saan hindi niya hinahayaan na ma-reveal on that specific time
yung kanyang plano, di ba? Dahil meron siyang time frame. Alam naman natin ang Diyos ay hindi nasasakop ng time and space dahil siya ang may likha ng lahat. He's the creator of everything. So He know when will be the perfect time or perfect moment to reveal these things, di ba? So yun na nga, pinakita na noong una pa lang na merong gagawin ang Diyos na solusyon sa pagkakasala or pag-fall short into sin ng tao, 'di ba? So yung unang representation o pagpapakita noon ay nung kinailangan niyang mayroong dumanak na dugo ng hayop para madamitan ang kahubaran nila Eva at Adan ng ating mga ninuno na unang pinagsimulan ng kasalanan, 'di ba? Dahil natukso sila ng devil, natukso sila ni Satan in a form of isang ahas or snake at hinayaan sila or tinukso sila para kainin yung pinagbabawal na bunga ng puno ng karunungan ng tama at mali, di ba? Pero before that, alam natin na ang tao, sila Eva at Adan, ay malayang makalakad, makakain, gawin ang mga gusto nilang gawin sa Garden of Eden. But yun na nga, dahil pinasok ng deceiver or ng the enemy comes to steal, kill, and destroy us is hindi napagtagumpayan ng tao dahil nga mahina at gawa sa alikabok ang tao ay hindi niya na kayang mapagtagumpayan ang kasalanan. So, ang ating Diyos, because He is all-knowing, siya ang umisip ng paraan kung paano maliligtas ang tao. And yun na nga, inihula na at ipinakita na sa mga sinaunang mga tao kung ano yung gagawin ng Diyos. Even prophets already declare and reveal it. Pinraphesize na nila. And yung talagang magiging kaganapan, it all happened at God's perfect time when Jesus go down here on earth para makasalamuha tayo at malaman kung ano ang mga pinagdadaanan ng bawat tao, di ba? Sabi nga, He is the personification of the God our Father na representative. Kahit siya ay God doon sa kaharian niya sa langit kasama ng ating Diyos Ama, ay kinailangan niya na ma-experience kung ano yung nararanasan natin. Nang sa gayon ay our Father in heaven, although alam ng Diyos kung ano mga pinagdadaanan natin, pero mas mabuti na ang tao ay merong nakikita na physical na representation ng ating Diyos Ama, di ba? Para hindi nila isipin na ang Diyos ay nakakatakot, ang Diyos ay iniiwasan ang mga api, mga may sakit, mga sinasapian na masamang espiritu, mga makasalanan, di ba? But it only shows that even if we are sinners, God still loves us. And He is willing to wait for us until we repent and we turn our back from sin and become close to Him again and have a deeper relationship with Him. So yun na nga, di ba? Yung nasirang connection ng tao sa Diyos dahil sa kasalanan, it was all restored by what our Lord Jesus Christ has did or has done in the cross of Calvary or in the cross of Golgotha. Diba? Na kung saan hindi kaya ng kahit anong handog ng tao na matubos ang kasalanan niya, yun lamang ay sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo ng worthy is the Lamb, which is our Lord Jesus Christ. Ayan. So, kahit sa mahabang panahon na paghihintay, nangyari pa rin. It all happened 2,000 years ago and more na kung saan ay it is finished, natupad ng ating Panginoong Yesus kung ano yung greatest mission, kung bakit siya naparito sa mundo, and that is to save us all from all our sin. Now, it depends to us if magpapasakop tayo, tatanggapin natin ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, and we will live according to the plan and to the will of God. So, we only live once into this world and we should make the best out of it by believing in our Lord Jesus Christ, living into Christ-likeness, and until our last breath, we will praise, worship, glorify, and thank the Lord for what He has done to us and what He continue to do in us and into our life. Sabi nga, it's not only the
longevity of your life, but it's the quality of life that you live, especially if you live your life, whether it's short or long, for the glory of God. So, gamitin natin ang ating buhay para pasalamatan, i-glorify ang ating Panginoon, mahalin ang ating Panginoon, at mahalin din ang ating kapwa. Because in God's perfect time, lahat tayo ay marireunited either sa mga mahal natin sa buhay o kakilala natin na lumisan na sa mundong ito, because the ending of everything and everyone is death. But if we believe and if we aim to have a deeper relationship with the Lord, we know that we will live eternally in the kingdom of God. And we will all rejoice, worship His name, glorify His name, and enjoy the life at eternity. So, ayun po, naman po may natutunan kayo sa ating share na devotion video. And I think God's will po ay kaya po ulit nating makagawa ng devotion bukas at sa mga susunod pang araw if God's permitted. So, let us all close into our closing prayer. Ama naming Diyos na makapagraan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin. Salamat sa inyong mayamang mga salita, Panginoon, na aming napagbulay-bulayan ngayon, Panginoon. Tunay nga na you know when will be the right time to reveal, Panginoon, ang second coming man ng Panginoong Yesus para kunin ang bawat isa sa aming Panginoon. And let us put our trust and our hope and our faith in you, Lord God, that you know what you are doing, Panginoon. Bagamat dumanas man kami ng kahit anong mga pagsubok sa mundong ito, Panginoon, we know and we are ensured, Lord God, that we will live with you eternally in your kingdom, Panginoon. Kaya patuloy niyo po kaming palakasin, ano man ang mga pagdaanan namin, Panginoon. We know that the testing of our faith will cause us to endure and persevere until the end of our life, to honor and to glorify you, Lord God. We pray also, Lord God, para sa lahat po ng mga financial problem ng bawat isa, Panginoon, that you are the God who provides, Panginoon. Kung paano kayong nag-provide noon, Panginoon, ng para sa lahat ng pangangailangan ng tao, kayang-kaya nyo rin po at hindi kayo mauubusan ng source, Panginoon, para ma-provide ang pangangailangan at ma-restore ang mga nawala sa bawat isa, whether it's at work, Panginoon, or in business, Panginoon, gayon din in relationship, Panginoon, ng mga nasira na pamilya, relasyon ng asawa, mag-asawa, Panginoon, relasyon ng mga magulang sa kanilang anak, Panginoon, relasyon ng mga churchmate at mga magkakatrabaho, Panginoon. We know, Lord God, that you can restore it in an instant, Panginoon, kung yun ang inyong kalooban, Panginoon. And we also pray, Lord God, for all the sick, Panginoon, whether it's terminal illnesses, Panginoon, or kahit normal na illnesses ng Panginoon, that by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are healed, Panginoon. And kung ang inyong pong kalooban, Panginoon, ay lumisan na sa mundong ito at magpahinga eternally ang aming mga kakilala o mahal sa buhay, Panginoon, ay give us the comfort, Panginoon, na matanggap ito, Panginoon. At iisipin namin, Panginoon, that they are in a safer place, Panginoon, at yun ang kagalingan o healing na ipinagkaloob niyo, Panginoon, na sila ay mamahinga na sa inyong kaharian, Panginoon. We also pray, Lord God, for all the pastors, priests, evangelists, prophet, teachers, workers, mga different members of different body of Christ, Panginoon, iba-iba man ang pangalan ng different Christian churches, Panginoon, as long as we believe, have faith, Panginoon, and declaring and sharing your gospel and your good news to everyone, Panginoon, kami po ay one body, Panginoon, and you are the head of all of us, Panginoon. Gayon din ng mga missionaries, mga OFW, Panginoon, that chooses to be separated to their loved ones, Panginoon, to make the Great Commission, Panginoon. We know, Lord God, that you will provide for them for all the transportation by land, by sea, or by air, Panginoon, na ito po, Panginoon, ay inyong laging gagabayan, Panginoon. You will provide for every needs of their family, their children, and their study, Panginoon. At sa lahat-lahat po ng mga pangailangan o kakailanganin, Panginoon,
upang ma-reach out, Panginoon, ang even the remote area of this world, Panginoon, kahit sa buwan, sa iba't ibang planeta man, Panginoon, ay mapupuntahan at ma-declare at ma-share, Panginoon, ang inyong good news or gospel na kaligtasan and salvation that is coming from our Lord Jesus Christ, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa aming bansang Pilipinas, Panginoon, sa aming mga leader, Panginoon, mga mamamayan, Panginoon, at bawat pamilya, Panginoon, na pilit na sinisira ng kaaway, Panginoon, na hindi siya kailanman magwawagi, Panginoon, sapagkat ang Panginoon Yesus ay nagtagumpay na 2,000 years ago in the cross of the Calvary, Panginoon, na tubasin kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Kaya ang nangyayari mga kaguluhan na ito o mga natural phenomena, Panginoon, corruption, and the revelation and revealing, Panginoon, ng mga ginagawang anomalya o masama ng bawat mga leader o mga mamamayan, Panginoon, ay let this serve as a lesson to be learned, Panginoon, and lesson for repentance, Panginoon, na meron kayong ilulukulok, Panginoon, at ilalagay na leader ng aming bansa, Panginoon, for it to have economic growth and economic progress, Panginoon, at makalaya na sa mga utang ng aming bansa, Panginoon, and you will give to the heart of everyone a divine fear, Panginoon, a divine reverence to you, Lord God, na ikaw ang sandigan, panaligan, at pagtiwalaan nila, Panginoon, at upang hindi na sila makagawa ng anumang mga kasalanan o kasamaan sa aming bansa, Panginoon, upang hindi na magdusa ang aming bansa, Panginoon. At kami na mga pinipili, Panginoon, na mapalayo sa aming mga pamilya, Panginoon, we will be reunited with each and every family of us, Panginoon, at magiging sapat na at higit pa ang kinikita namin sa Pilipinas, Panginoon, para magkasama-sama kami ng aming mga pamilya, Panginoon, na naglilingkod at nagpupuri sa inyo, Panginoon, at ipinamahagi sa bawat isa, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon, ang iyong good news at greatest gift of salvation sa bawat isa. We also pray, Lord God, para po sa bansang ito na Hong Kong, sa aming mga amo, Panginoon. Salamat, Panginoon, that they are the provider, Panginoon. Kaya kami may ipapadala sa aming mga pamilya sa Pilipinas, Panginoon. Continue to bless them abundantly, Panginoon, in their work, in their business, Panginoon, in the school of may alaga, Panginoon. At ang harmonious relationship namin, Panginoon, ay manatili sa bawat isa, Panginoon. And we know that revival will happen in every country, Panginoon, hindi lang sa bansa naming Pilipinas, Panginoon, kundi maging dito sa Hong Kong, sa iba't ibang bansa ng China, Amerika, Panginoon, Australia, Europe, Panginoon. We know, Lord God, that everyone will be reach out, Panginoon, for them to hear, Panginoon, your good news, Panginoon, at tatanggapin nila kayo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay, Panginoon, so that salvation will happen. And maybe the second coming of our Lord that we are excited to come, Panginoon, ay mangyayari at magaganap upang kunin ang mga pinabanal, nagtiwala at nagkaroon ng matibay na relasyon sa inyo, Panginoon. We also pray, Lord God, for your chosen nation, Israel, Panginoon, na mga Hudyo ay tatalikod sa kanilang iba't ibang mga Diyos, Panginoon, and they will only serve and love and believe to only one true God who created the heaven and the earth, who created all of us, Panginoon. At kung ano man ang meron kami lahat dito sa mundo, Panginoon, ay kayo ang siyang nag-create nito at nagbigay sa amin, Panginoon, because you wanted us to live to live the life to the fullest, Panginoon, and to enjoy all the blessings that you have prepared for all of us, Panginoon. Give us a humble heart. Give us a heart that is loving you, Lord God, and loving our neighbor, loving all the people, Panginoon, helping one another to have unity, to forgive, Panginoon, and to have a humble heart serving each and every one, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kayo ay dapat papurihan at nakilain, Panginoon, ng lahat ng inyong nilikha, Panginoon. Kaya we know, Lord God, na hindi magtatagumpay ang mga gawa ng kaaway, Panginoon, sapagkat talunan na si Satanas 2,000 years ago, Panginoon, and we will crush him, Panginoon, by our faith that is always growing and burning with the fire of faith that we have for you, Lord God. Kaya, Panginoon, alam po namin that we are shielded by you, Lord God, and we will continue to meditate on your word day and night, Panginoon, upang ang divine wisdom ay laging sumaamin, Panginoon. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.